Yan, pagmasdan po nating maigi mga kasikap, ito po yung mga rebar cage ng section 2A. Ito yung pinakadulo. Dalawang rebar cage po yung nakatirik dyan na magka-partner. Mula dito, pasalisi, tapos pagdating dun sa dulo, pag nalagyan ng pierhead yan, papabalik siya dyan sa highway. Kaya pala may mga markings dito sa kabila, no, bago magtulay. So ito siguro yan sa section 2A. Titingnan natin pag nagtuloy-tuloy na yung progreso dito, ano. Ito mga kasikap, pakita ko sa inyo. Ayan yung tarpaulin na yan na nabasa natin, no, kung saan ito yung opisina ng Acciona DMCI. Ito yung dito sa may kanto, dalawang lane na yung pavement na naporing nila patungo dun sa loob. So ginagawa din dito sa ano yung drainage. Tapos dito sa kaliwa meron pa silang ginagawa. Last na update po natin dito, gabundok po dun sa gilid yung mga lupa, no, mga borak, hukay nila diyan sa Pasig River. At mapapansin natin, ayan o, kinalat nila dyan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Ito yung pinakadulo. Dalawang rebar cage po yung nakatirik dyan na magka-partner. Ilog po yan. At ang labas ng tubig niyan doon sa Pasig River. Ito naman yung sunod niyan, yung rebar cage na yan. So, paano din siya, no? Pasalisi yung rebar cage niya. Parang papasok dito din sa highway, no? Hindi hilera, diretso dito sa kabayan. So, isa lang yung ibig sabihin yan, iiwasan talaga yung kabayan yan para konti lang yung pabayaran sa right of way. Kaya pala wala akong nakikitang mga markings dyan sa kabahayan na yan, kasi ganito nga talaga ang mangyayari, ano. Mula dito sa Tomas Claudio, kung saan ikukunik yung section 2A, ayan, sa taas yung southbound, ayan, dyan ikukunik yan yung southbound. Ito naman sa baba yung northbound. So mula dyan, pasalisi yan hanggang dito. So nandito yung mga workers ng Dumduma Construction and Trading Corporation. So yung barracks pala nila nandyan lang, ayan, oh, harapan ng police station. So dun sa dulo, yung pavement na nakikita natin dun, dalawang lane na yung nagawa, no, malinis na. Tapos dito sa kabila naman, pinoprogress pa, nilagyan ng sub base, tapos base course, tapos ipoporing na rin. Ayan yung tarpaulin na binabanggit ko kanina na may nakalagay na temporary na dito gagawa ng opisina yung Acciona DMCI. Ayun, yung tarpaulin na yun. Tapos ito, so maliit lang pala, no, yung ginawa nilang office dyan. Tapos ayan yung entry, kalsada po yan patungo dun. So dalawang lane yan at na-pouring na nila, ayan, oh, napakaganda ng pagka-pouring, makapal. Tapos dito naman sa kabila, ayan, may ginagawa pa silang highway, ayan, patungo dito. Ayan, oh, kung saan pumasok yung sakyan na yon, patungo yan dun sa dulo. Tapos doon naman sa likuran, mapapansin natin na napakalawak ng tinatambakan nila doon. Tapos gumagawa sila ng highway. Ito yung mga rebar cage. So mas mataas nga yung kabila, no, dito sa kanan, yung rebar cage ng section 2A. Tapos doon sa pangalawang magkaparehas, medyo pantay lang. Tapos meron silang binubuo dyan. Yan, mga nakahiga pa na rebar cage, tatlo, no. Tapos ito yung pang-apat. Tapos meron din square na nandoon, binubuo din nila para siguro sa beam yan. At napakarami ng mga steel casing doon sa likod. Ito yung awang dito sa taas. Ayan, o, yung kung saan i-connect yung off ramp, yung sa taas. Tapos dito naman sa baba yung on ramp, yung bakante na yan dyan, no? So may mga concrete pad na yan. Tapos yung dulo ng viaduct. Tingnan natin kung ganito din yung magiging itsura ng mga pier column na gagawin nila dyan. Kung titingnan natin, no, mas mataas yung kabila, pero hindi pa naman finish yan, dadagdagan pa yan. Ganon din dito sa baba, no? Ito yung mga rebar cage na binubuo nila, no? Steel casing, rebar cage. So meron silang 4 na binubuo dyan, no? Kasama na yung square na nandoon, no? Ayan yung mga steel casing sa likod.
Ito yung excavator na long arm. Tapos crawler crane. So dalawa yung equipment dyan. Ayan yung alignment ng mga rebar cage. Nilagyan na nila ng mga scaffolding. Gumawa sila ng steel ladder. Ayan yung mga workers ng Dumduma. Pabalik na dito sa ano nila, barracks. Ayan, yung dulo doon, creek. Yung maraming puno na yan. Hilera yan, palabas doon sa Pasig River. So, dito naman, tingnan natin, zoom in natin. Ayan, ito yung pavement na sinasabi ko na 2 lane. Tapos dito sa kanan, ayan, ay sa kaliwa, ginagawa ulit nila, pinakikinis na, no? At ito yung opisina ng Asiona DMCI. Ito yung tarpaulin na kung saan yung binasa ko yan dyan, no? At ito yung entry nyan. Tapos gagawa pa yan dito. Dyan sa harapan, parang ano yan, planta ng mga alak ng Ginebra San Miguel, ayan, no? Yan. Pag-aari din yan ng San Miguel Corporation. Tapos maya maya mga sikap, punta tayo dun sa dulo. Papakita ko naman sa inyo yung bakanting lote doon na tinatambakan ng mga na dredging nila, yung mga borak dito sa Pasig River. Yung mga rebar cage na yan mula dito pasalisi. Tapos pagdating dun sa dulo, yung itsura niya, pag nalagyan ng pierhead yan, pabalik siya dyan sa highway. Yan. Nandito na tayo sa may Dakan Station. Ito po yung itsura niya. Yung mga riles na nandito nakasampa sa mga concrete sleeper na yan, nandito na, na-dismantle na at nandito na siya sa kanan. Ayan, oh. Bali, antayin na lang to kunin. So, kagaya dun sa kabila, na-dismantle na yung mga release niya. At nung nakaraan, may nakita tayong machine nila, no? Parang yung nagtotowing ng mga sasakyan na yung gulong niya para nakakma dito sa riles. Tapos meron siyang hatak-hatak kung saan isinasalansan itong mga riles na to. Tapos, ayan, di ko lang alam kung saan nila hinakot kasi kung nandun yun, dun nakatambak yun, pero wala dun eh. At dito naman sa ating gawing likuran, ito yung patungo dun sa Paco Station. So, itong Pandakan Station, mga kasikap, batay sa plano, no, ng package S-02 ay mawawala to. Ang stasyon mula dito sa Espanya, tapos Santa Mesa, bali direkta na siya dito sa Paco Station, no? Saklaw ng contract package S-02. Yung 01 naman mula yun sa Blooming Treat hanggang dyan sa may ano, sa may Espanya. 02 naman mula Espanya patungo dito sa Paco Station. Ayan yung mga riles, no, dito sa kaliwa. Bali inuunti-unti na ring dismantle, tanggalin yung mga concrete rail sleeper na yan, no. Ayan mga kasikap, nakuna na po natin ang update dito. Dadako tayo dun sa dulo. Titingnan naman natin dun sa bakanting lote kung saan nila tinatambak yung mga dredging na mga borak galing dito sa Pasig River. Ayan yung tarpaulin na yan na nabasa natin, no. Makikita natin ang dami nila mga heavy equipment dyan. Ito yung mga excavator na long arm. At ayan, malawak po yan dyan kasi dyan nila tinatambak yung mga na-dredging nila dun sa Pasig River. Lupa, no? Mga borak. At ngayon, ginawa nila, ilatag dyan. Pinapantay na dun sa dulo. Zoom in lang natin para makita natin, ano. Dyan nakatambak yung gabundok na mga borak na nahukay nila dyan sa Pasig River. At mapapansin natin, ayan, no, kinalat nila dyan. Mga borak na may halong mga basura. At dun sa may Pasig River, ayan, tingnan natin, medyo parang lumalim siya, no. Tapos yung gilid parang naging maaliwalas. Ganon din dito. Ito yung mga ginagamit nilang equipment. Ito yung excavator na long arm. Tapos meron naman yung maiksi lang. Ayan. Tapos ito yung barracks nila. Ito yung gate nila. Nandun tayo kanina sa kabila. So katabi lang yan. Wala na yung tarpaulin dyan. Sakyan na to, galing yan sa kabilang flyover. So ito yung patungong south.
Yung sa kabila naman yung mga tungo niyan doon sa may Padre Jacinto Zamora Bridge. Yan po yung status ngayon dito mga kasikap. At ayan, nakuna na po natin dito ng update. Dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. Sana pa-like po, at sa mga kasikap natin na willing po sumuporta, i-click lang natin yung subscribe dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyang bell. I-bell po natin para always na updated po tayo lagi sa aking mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat mga kasikap. Lagi po tayo mag-iingat. Magandang hapon at God bless po sa ating lahat. Sulatan ko lahat ng mga